Praise God for this day. Fourth Sunday sa sinilang sa Oktubre. Masalamat kita sa Ginoo. Salamat ka rin Linggo, makatipon kita. Makatag na ito ng himaya sa atin. I know God always expect from us na magatipon kita every Sunday and to worship. After all, may nakikita mga experience sa Diyos sa semana, pero isa sa mga napamatulang tao sa ng Diyos, nanging natutong, kag nanging maayogin sa ating kapatid. Kung sila, tapos ang atong Ginoo, ang mga gabaton, sa ambanon na nagkakatimalan sa iya, tapos ang atong Ginoo sa pagbaton sa atong pagsigibasa. So mga kauturan, sa siningatiyon, kalimtan lang atong mga personal na mga malaliman, baik itong balay, ang negosyo, and everything. Let's focus and give our full attention sa atong Ginoo sa siningatiyon as we worship Him. Okay? So magabalik kita sa atong mga pulungkuan, magalinong kita, and then iaman nato natong pagalinong sa pagsimba sa atong buhi kag kalayaw. Psalm 68, 35. You, God, alone stand in your sanctuary. The God of Israel gives power and strength to His people. Praise to God. We praise you, God. We praise you for your name is near. People tell of your wonderful deeds. I request everyone to stand and make a silent moment. From beginning to
will go forth in praise the Lord. We will go forth in praise the Lord. We will go forth in praise the Mga daan ko naman na Diyos na malapit kami sa inyo, nagpapasalamat kami sa bagong adlaw again. Extend mo ginawa naman kami kabuhi. Salamat sa good mga kalitay mo mga kapagayon. Isan pa ginawa sa mga pagpakamayang bugay ng mga gin at ginawa sa amin. Labi na gin may malawas na makalakat kami ginawa today. Simba ka namon, malagad bilang aming Diyos ka ng luwas. Salamat ginawa sa bagong adlaw ng mga taong na nakita ko naman ng iyong kagamanan. Bisan pa ginawa sa katutong kag kaayo mo ng palayong din sa amin. Kag sa singaga, ginapagyan din namon, ginasali ka namon na kauturan, dinirugma sa kabuhay na hindi tamang kapag ginawa. Kaya pasila pa rin malay, kung gala naman, pangabay kami kagagay kasi kung iya ka ginawa sa ila, doon lang nila ginawa sa simbahan na wala sa vlog ko kung pangan sila kung lakat ng Diyos. Namangin ka, upod naman sila sa pagtuon kag pamalandong makapilisip kami ginawa sa isa kag isa. Salamat na sa mga pribilyo. Sa siningaga, ang puginamon, ang among manggambal, magdadala sa mga tulong. Kapag Diyos nga ikaw, magatag siya sa kaalaman, ikaw langit noon, ikaw siya sa dalang Espiritu. Ang mga pulong, itakit siya mulog sa among pagsakat kipuson. Ang among kabuhi, mangin pagpakamayo, ihimdo sa mga tao, mga sulatag namon, mga kasilingan namon nyo. Paninyo namon mga Kristohanon. Kaya ginawa nga may mga bayan karon, kung man magatag sa ilang kaalaman nung kusog sa pagbuhat sa ilang mga bayan. Kaya ginawa nga wala nga sa sabda, karamang na inabuhat sa sinaga, labi na ginawa ang elektrisidad. Kabay nga wala na isang power interruption ng matabok. Hasta nga matapos yung mga bulaton. Nagpakabuyo mga kami, kag nagpalapit sa imo, palabuto namon ginawa barangay eleksyon. Kabay nga ang amon na ibutang sa amon na kaibusuan ka po na. Inang opisyalis na makaatag sa kaiwan sa barangay. Kag may Diyos sa iyang kaibusuan. Inaangkot namon ginawa ang kalinong kagataway sa palabuton ginawa eleksyon. Ginawa, ginatugyan kayo sa namin ninyo ng palimbawon, kabay ikaw mag-bless kung magpakamay siya niyo. Nagpatawaran kami ang may sa mga sala. Sa ngalan sa Diyos, Amen. Merciful God and Father, loving us like no other, hear our prayer, the cry of our heart as we come
May umaga sa inyo na. Salamat sa Ginoo nga hatid kita sa inyo and to worship Him. Today, we're going to discuss, God willing, close our study from the book of Revelation, study about the 7 churches that address the letter of Jesus Christ, na ginsulat addressed to the 7 churches in Asia Minor. Let me ask you, believe it or not, almost 5 months na gintunan natin ang book of Revelation, the letter of Jesus Christ addressed to the 7 churches in Asia Minor. Let me ask you, halakaan ka mo sa pagtuon sa inyo? Hatala ka? Sige, ng puro churches na gusto? Okay. But it is a series of study about the letter of Jesus Christ addressed to the 7 churches. And for now, let's close this study sa sining na sulat kay katapusan ini naton nga pagpamalandong sa katapusan ng simbahan sa ikapito nga simbahan, and that is the church in the city of Laodicea. Dito na naton 2 weeks ago, dito na naton gitsuguran naton tuon ang church nga ini, the church in the city of Laodicea. Makita ini sa book of Revelation chapter 3 verse 14 down to verse 22. Amo ini ang tinalan o paundan sa content sa sulat ni Cristo Jesus in address sa simbahan ngara sa siyudad sang Laodicea. So kung may Bible ka mo, pili nyo na buksan ug sa akon kag pamalandungan naton sa katapusan nga bahin ang pulong sa Ginoo about sa sulat sa simbahan. Mayroon ang tada screen, pwede mo na natahon while we are going in our study. Sa isang pulong sa Ginoo in verse 14, the angels of the church in Laodicea. Again, the word angel here refers to the pastor. But of course, personally, in-address ni Cristo ang iyang sulat to the pastor and the same time addressed to the whole church in the city of Laodicea. So hindi lang siya sa pastor, kundi sa kabilugan na membro sang simbahan o katako sang simbahan sang Laodicea. And unto the angel of the church in the church of Laodicea or in the city of Laodicea, write these things, say it, Amen. Jesus Christ is Amen. In the same time, sa pulong sa Ginoo, the faithful and true witness. So, gin-describe yung ito na natin sa atong first study, nga ginpakilala ni Kristo yung kaulingon that He is Amen. And the second thing, Jesus Christ is a faithful and true witness. Both sa ingon si Kristo nagapanaksi, nagahambal, kag kung ano ang ginhambal niya, because He is true and faithful witness, you should believe it. So, masang pulong sa Ginoo, kamo nga mga Kristohanon sa Laodicea, and everything ihambal ko about sa inyo, you should believe it, because ang ginhambal ko sa inyo, it is true, because I'm a faithful and true witness. Ang akong ginhambal, puro tanang kamaturan. So kung ang Ginoo maghatag sa commendation about the church, you should listen. Kung ang parehas na tao mahambal sa aton based on their assessment, maybe ang ilang assessment bias, that's why hindi ka maghambal nga tuod na kung hindi. Kay base, ang iyang ginahambal about sa imo, hindi gusto. But when the Lord Jesus Christ speak about us, about the church, you should listen. Because when Jesus Christ speak, it is true. Kaya nga man, ano siya ng klaseng witness? He is faithful and true. And then, ang basang pulong si Ginoo is the beginning of the creation of God. Ginpakilala man ni Kristo yung kawalingon sa church in Laodicea, because the church in Laodicea, gapati sila si Kristo, gintuga lang sa Diyos na Amay. But the Lord Jesus Christ proved na why kuya gintuga sa Amay. Ang basang pulong si Ginoo sa ginsuguran, arat na kuya nagaan. In verse 15, sila ni Cristo Jesus, I know thy works. Kabalo mo kung anong nagkatabo sa sulod sa simbahan. That's why my connection on verse 14 and verse 15, that I am true, faithful, and true witness because I know your works. Diba magambal kita witness, nagasaysay kung anong nakita niya nga nagkatabo sa sulod sa simbahan. So si Kristo among witness, nakita niya nagkatabo sa sulod sa simbahan. Wala kita sa may tago sa iya. Halin sa unang nga church nga ginsulatan ni Kristo, the church in Ephesus, until the last church in Laodicea. Sulit-sulit nga ginahambal ni Kristo Jesus sa unang nga pagsulat niya sa sulat sa sining mga simbahan. I know your works. Kabalo ko, wala ka mo sa may tago sa ako.
You can pretend that you are good, but not. If Jesus Christ commend your works, but Jesus Christ condemn your sin. Amo na si Kristo Jesus. So sining sa Bible, ano yung works that thou neither cold nor hot, I would thou were cold or hot. Ano ang balik Kristo? Niya nakita ako ang inyong mga himungan. Kag kamukla sa simbahan, hindi man kamumugnaw, hindi man kamuinit, kundi alabaab. So buot siningon, kabalo na ni ang church ang church ng Laodicea, because ang city of Laodicea, ang kasupply ng tubig, halin dito na north side of city of Laodicea, halin dito sa bulkan. Buot siningon, mainit-init kag malabaab ang tubig na ginarasyon sa syudad sa Laodicea. So magambal kita warm or lukewarm, kay chindi na sila dayon ng alabaab. Kaya ang tubig nila, alabaab. So sila ni Kristo, hindi ka mapugnaw, hindi man ka init, alabaab ka mo. Kuntani, ang bali Kristo, kuntani, cold lang ka mo, or alaba, or init man ka mo, hindi lang ka mo alabaab. Kaya tungkol alabaab ka mo, isuka ka mo. Ang mga bali Jesus Christ. Now, anong pamangkot? Anong point 3? So sila ni Jesus Christ, neither cold nor hot. Anong po sigon sa word na cold? Ang cold yung tinatumod rin, i-trigger sa isang simbahan o sa isang mga Kristuhanon nga publicly wala ginbaton si Kristo. Amo ng word na cold. In short, amo yung mga tao nga nag-confess nga kinasikway at hindi nila mabaton si Kristo bilang ilang personal ng maluwas. Amo yung mga tao cold. So ang cold yung tinatumod rin ni Jesus Christ, amo yung mga tao na wala gid nagbaton kay Kristo kag inapakita nila nga hindi sila magbaton kay Kristo bilang ilang personal mga luluwas. Ang hot naman niya, amo ni mga Kristiyanon nanging zealous sa pag-alagad sa Ginoo. But sa inyo, amo ni mga Kristiyanon na faithful sa pag-alagad sa Ginoo. Sila ni Kristo, anong lain sa lukewarm? Nga pastor, nga mas gusto ni Kristo Jesus nga nakita ang ini nga mga tao nga cold na lang isang sa lukewarm. Now, para ma-compare na to, nga nagabas si Kristo nga tani cold na lang ako, hindi ng lukewarm. Because the word lukewarm or ang labaab, may duwa ka idea nga ginadrive din. Number 1, ang ginatubo din ni Jesus Christ na lukewarm church, amuning simbahan nga mga tao matuto o nagakadto man sa church, they pretend that they are Christian, but actually wala nang battle kay Kristo. In short, nagasuportar sa ministry ni Kristo. Welcome man sa Kristohanon nga kasi sa kabuhi. But ang tuod-tuod, wala nakabaton kay Kristo. That is the first idea. So sila ni Jesus Christ, ang hindi ko namiyan sa inyo, kay hindi ka cold, kundi lukewarm. In short, you pretend that you are Christians, but actually are not. Nga mas maayo pa nga cold sila. Kaya ang tao nga nag-profess nga hindi ko yan kay Kristo, ginsikwaya kay Kristo, buot siningon, pwede mo yan tagaan, pangamuyo, pukusan sa pangamuyo, ludhan sa Ginoo, nga ina nga tao, maabot ang adlaw, that the Holy Spirit will improve them. Nga magbatong kay Kristo. Kung ang isa ka tao, kapamirinhigit, hindi niya magbatong kay Kristo, buot siningon, kung ikaw Kristohanon, adlaw-adlaw mga pangamuyo ka. Let's say, for example, ang tatay mo, hindi kita mabaton kay Kristo. Disagree siya sa iyong belief about the Lord Jesus Christ. But most of the time, you pray and pray and pray. Maabot niya na adlaw ng Holy Spirit, magtandog siya kabuhi, nga makakilala kay Kristo. Ang problema sa lukewarm, amuning mga tao nga nagakadto man sa simbahan, pero wala nakabaton kay Kristo. Dupres lang ang istorya ka sa tao, hindi man magambal oo, hindi man magambal hindi. So hindi ka kabalo o nung arada. At least kung ang tao naghambal na hindi ko yung magbaton kay Kristo, unbeliever ko yan, wala kang kabaton kay Kristo, nakita mo kondisyon sa iya taging pusoon, nga wala siya kabaton kay Kristo, so I know ano himon ko sa iya. And then it's to pray and pray for God, nga maabot ang adlaw, nga matandog iya taging pusoon. From tao that always profess that I'm a Christian, because he always go to the church, na nag-assume ka na Kristohanon, pero actually hindi. Ano nang delikado mga utog mo sa Diyos? Yan ang istoryahon mo,
wala man nagakontra, gahuo lang man, pero ang tugtog ng kondisyon sa tagipuson, wala kabagan kay Kristo. The second idea is this. Hindi lamang ang lukewarm drink nga ginatungod rin sa Bible, Christian, o isa ka tawo nga nag-pretend, nga nagakadto sa simbahan, nag-support sa likuton si Ginoo, pero hindi Kristohanon. Ikaduha ka idea, Kristohanon siya, pero wala pagbago sa iyang kabuhi. But siningon, baby Christian. Christian siya, nagbatong kay Kristo bilang iyang personal maluwas, pero you can see the change sa iyong kabuhi. Ang attitude, the same na piyakon. Dugay na ng Kristohanon, pero wala, hindi ko makita ang bunga and fruits sa iyong kabuhi. In short, wala good works. Ang mga ginabas ng Bible. So, sinin ni Jesus Christ, ang hindi ko namihan sa inyo, ga-profess man ka mo Christian, pero hindi ka mo Kristohanon, o ang problema sa inyo, Kristohanon ka mo, pero wala kang bago. Ang mga ginapoint rin ni Jesus Christ. Kristohanon ka mo, but never nga nag-abot ang change sa inyo kabot. Kristohanon ka mo, pero wala man ka mo ga-perform sa maayong mabutan. That is the point of the Lord Jesus Christ. So, sinin ni Kristo, because of that, pag-abot nyo sa kamo sa akong baba, isuka na kamo. Ang term na gingamit sa ibang translation ay spit, idukla na kamo. Pero ginanta po ang original na meaning is isuka na kamo. In short, hindi ta kamo matulod. Gintry naman kamo may butang sa akong nga baba, pero pag-abot sa akong baba, hindi ko matulon ang inyong kasawon. Amo na point na, kita mo sa pagkaon, na sa presentation, pero di karami nami. Pag ilaw mo, may arap pagkaon na sa tsuraya, palang kalaway, pero pag-abot sa baba, pero di ka namin. May arap na pagkaon, na pero di ka namin sa tsura, pero pag-abot sa baba mo, tungkol sa kalaway sa sabor, ano yung mo? Idukla mo din. So sining sa Bible, the church in Laodicea is just like a food na gimbutang sa baba ni Kristo Jesus, pag-abot sa baba ni Kristo, hindi ko kamo matulon. In short, hindi ko mabaton sa akong sistema ang inyong makabubuti. In short, ginapakita din ni Jesus Christ that the lifestyle and the ways of the church in Laodicea are not acceptable in the system of God. Hindi galing mabaton ni Kristo. Ang isa ka tao that he always pretended Christian, kay he used to go in the church, pero wala kabaton ni Kristo. Hindi galing namihan si Kristo, makita sa isang Kristohanon, na dugay ka ng Kristohanon, but wala sang change ang imong attitude and character. Damo na. Hindi tanan ka kakadto sa simbahan, amo na ka namin isang karakter. Hindi po siningon ka kakadto ka sa simbahan, pero then, it change your character. Damo Kristohanon para sa church. Every Sunday, ara sa simbahan, but the attitudes are the same. So, sinin ni Kristo Jesus, the kind of Christian is a lukewarm. Sinin ni Kristo, idubla ka mo. Hindi ko namihan sa inyo. Now, anyway, sa gitunan na to, nagliligan niya si Mana, in verse 14, hambas ang pulong sa Ginoo, the church of the Lord Jesus Christ addressed to the church in Laodicea. Gitawag ang simbahan, ang ginsulatan ni Kristo, ang church sa Laodicea, kag sangalan pa lang na Laodicea, nag-describe na kung ano nga klase simbahan sa lahat. Di ba lagi ito na ang word na Lao means people and rule, o kung ang Lao is rule, again, ang word na Dicea is tawo. In short, ang basang pulong si Ginoo na ang city of Laodicea or church na Laodicea, hindi siya godly church, but it is a man-centered church. Tungod ang church sa Laodicea ang nagakontrol, ang nagahimo desisyon, ang nakatuman sa simbahan, not God Himself, but the church itself. Tao ang kadesisyon. Amo ito lang ba na ito dito na ito nag-ibig si Mana? Nga sinimana. Ang church nagahimo sa decision kay amo nang gusto sa tanan. Because this is the opinion sa kadaman. That's why amo nang sundon sa simbahan. Hindi na si Kristo. Ano na ba sa Ephesians? Christ is the head of the church. So antes maghimo desisyon ng simbahan, maanong simbahan? Mga muyo sa Ginoo. Pero ano ginimo sa Kristohanon sa Laodicea? They make a decision
based on their opinion, pamatyagan ko mo ning tsakto, pamatyagan ko mo ning dapat, that's why amo ning ato himuon. Never asking sa kabubuton sa Ginoo. That's why sila ni Jesus Christ, amo ning simbahan. Man-centered ang church. Tao ang nagakontrol, tao ang nadumala, tao ang gadesisyon sa simbahan, hindi si Kristo. That's why sila ni Kristo Jesus, kahit tao ang gadesisyon sa inyo, lukuan ka mo mga bata, ka mo. Kristuhanon man kamo, pero wala kamo sang pagpako. Or mga tao kamo nga nagakadto sa simbahan, pero wala kamo kabaton sa aton. Anong na-expect mo sa isang tao na mag-inuwan siya sa iyang desisyon about the Lord Jesus Christ kung ina tao, wala Kristo sa iyang puso? So possibly that the Church of Laodicea do ang picture. This is unbeliever church, pero nga gitawag sa mga church. Hindi tanan na church, yan ni Kristo. So pwede ng church, most of the people nga they pretend and embrace Christianity, but wala si Kristo sa ilang puso. Pwede na gali. You embrace Christianity, pero wala si Kristo sa inyong puso. I like the teaching of the Word of God. I like the verses of the Word of God. That's why I call the verses. Puro versikulo pa ako, pero wala si Kristo sa inyong puso. So sinisang pulong sa Ginoo, the Church of Laodicea, kapractice sila sa Christianity, pero wala si Kristo sila tagipuson. Or else, Kristuhanon sila, pero mga kabataan na Kristuhanon. Wala isang change sa ilang kabuhi. Ano yung pinakasakit? Nga tawag na ito ni man-centered yung church. Look at the next verse. Verse 15. Next again, verse 16. Yes. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. I will spit. Okay. Verse 17. Ariyan namin. Because thou sayest, dili na itong makita na ang church is man-centered yung church, tao ang ganon, kay tao ang desisyon. Number 2, kabataan, wala Kristo, arin pinakasakit. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have needs of nothing. You see, self-centered, self-sufficient na klase ng simbahan. Anong hambas ang pulong sa Ginoo? Anong hambas ang Laodicean church? Manggaranon kami. Increased with goods, and because of that, and have need of nothing. Sa kamanggaranon namon, why na kami kinanglanon? Self-sufficiency. Amo ng church sa Laodicea. That's why iba ng mga translation or iba ng mga commentaries, ang description nila sa church sa Laodicea is, it is a worldly church because they exist apart from the Lord Jesus Christ. Amo nang na-claim nila, manggaranon kami. Actually, ang Laodicean church, ang church sa Laodicea, mga manggaranon ng membro sa simbahan. Unlike sa church in Philadelphia. Ang Philadelphia, gamay nga simbahan, pero powerful, kaya nga man, di-create change sa environment. Ang church sa Laodicea, wala sila change sa ilang kabuhi. That's why wala change na na-influence sa palibot because they're not Christians. But they are rich. Manggaranon ang simbahan sa Laodicea. When it comes material things, manggaranon kit sila. And because of these riches na may-ara sila, anong hambal nila? I have need of nothing. Wala nang uyabay pagkitaon. Why nang uyak inanglan? I don't need God sa akong kabuhi because everything ara na sa akon. Amo na hambal ba ni Jesus Christ nga mas pagpus pa ang kamilyo nga magsulod sa buhos ang dagom sa isa ka manggaranon nga makasaka sa langit because of his riches, because he loved money. That's why gamba sa I don't need God sa akon. Kaya mo yung tao mo. May kwarta na ko, may salakyan na ko, may kagabutan na ko, may kadutaan na ko. I live sa isang komportable na klase sa kabuhi. Anong pagpakitaon ko? Anong pagpanginanglanon ko? I don't need God because everything ara na sa ako. Self-sufficiency. Amo ning simbahan sa Laodicea. They don't need God sa ilang kabuhi. Amo nang pagdandaw na sa ilang kabuhi. Sa pagtuon ko na-relate ko sa wali ni Pastor Shueta last Wednesday per meeting. Inabog kong Hagay. Anong hambas sa mga lagay? Anong hambas sa mga libro? Hambas sa Ginoo sa mga taga-Hagay? In Hagay chapter 1 verse 5. Look at your ways. Natawan ninyo ang gawi. Anong hambas ni Kristo Jesus? Sige, kamo panami sa inyong mga balay, pero pabalaan ninyo ang templo sa Diyos maruwin. Because it is the story.
after they go back from exile, hambas ang pulong sa Ginoo, King Darius allowed them to go back in Jerusalem. Pag-abot sa Jerusalem, nagpatindog sila sa templo. Pero pila ka tuig, pag-abot sa templo, was obra. Ara ang zealousness and passion sa pagpatindog sa templo sa Diyos. Pero nung natabo, after several years, pinabayaan ng templo, nag-focus sila balay sa ni Kristo. Perti katahog sa inyong mga balay from templo sa Diyos, ipinabayaan nila. Ano kay importante ang templo sa Diyos? Exodus, ano ang basang pulong sa Ginoo? Ang templo sa Diyos nagatubod ina sa presensya sa Diyos. Sining sa Ginoo, Moses, obra ka sa Ark of Covenant. Sa Ark of Covenant, ibutang muda ang Ark of Covenant sa sulod sa tabernacle. Ang tabernacle, dra ang masimba. As long as nakita yung tabernacle, ang templo, ang Ark of Covenant, buong siningon, upod ako nga nagapangabuhi. Upod ako nga nagapangabuhi sa inyo. In short, ang templo nagahambal sa presensya sa Diyos. Ano ba sa pulong sa Ginoo? Ang mga taga-Israelites from exile, as they go back, pabayaan nila ang templo. Anong hambal? Daw parehas lang ng mga buwing tabi that I don't think that. Ano na? Huwag nga papatindog kami sa templo. We can live our life without God. Amo ng Laodicea sa church. Amo ng church sa Laodicea. We can live without God. We can live and do our ministry without sa presensya kung sa gahom sa Banal na Espiritu. Do you think we were? That's why ano nga balik Christ Jesus in verse, ano nga balik sa Ginoo sa ila, verse 7, verse 8, verse 9. Nantawan nyo blagaw, braga mo prunganin nyo, jutay. Because you try to live sa inyong mga kabuhi, nga ginahambal ninyo, I don't need God sa akong kabuhi. So sini ni Jesus Christ, sa sini kasimbahan, it is a worldly church, it is a man-centered church, because these are the people who think that they can live their life without God. Hindi pwede mga utod ko sa Diyos. You think you're rich because you have money? May kwarta ka, may duta ka, may pagkabutang ka, may negosyo ka, sumahamba ka sa iyong kagalingon. Hindi ko kinanglan ang iba, hindi ko kinanglan ibang na tao, hindi ko kinanglan ibang na ang Diyos sa akong kabuhi, because everything nga alang sa akon. So I'm rich. Look at the verse, ano nga ba ni Kristo Jesus? And knowest not that thou art rich, miserable, poor, blind, and naked. Ang tao gali nga nagakabuhi sa kalimutan, ara ang tanan sa iya, but without God sa ilang nakabuhi, they think that they are rich. But sila ni Kristo Jesus, ikaw ang isa ka pinakamiserable na klase isang tao. Poor, blind, nga biskan isa ka bayo, mawala ka sa ihapin sa imong lawas. Because you're naked. You think that you have everything, you're rich. Sila ni Jesus Christ, for me, you are naked, the most miserable man. Because you live without God. So, ang punto ko sa inyo, before we close and proceed in the next verses, ari ka disubong and you live your life without Jesus Christ, biskan na harap pa sa inyong kanan, utod, dumdumon mo, ikaw ang pinakapigado na tao sa tulong na kalimutan. Ikaw lang niya ka-distract na magranon ka, kamay mo kasi but you are miserable kasi sa tao. You live a life sa isang kabuhi that you pretend you're Christians, magkaranan ikaw, mauto ko sa inyo, no, you're naked, you're poor and miserable. Kasi isang tao sa ito. So that's why, hindi na pwede magkabuhi without God sa akong kabuhi. Ay ang tao na nagakabuhi, na wala ang Diyos sa iyong kabuhi, biskan ang tanan ara sa iyo, still, ikaw ang pinakapigado. Ginantaw ang word na poor, ang word na poorly, daw para sa isa ka manong pakilimos. Pero mga para sa kilid, nga wala ginsan-bisan ano ang utangan nila panadihan. But instead, live sa pabor na ihatag sa tao. So kung ito sa Ginoo, amo ning ginapangin, amo ning gina-drive sa Bible. Ang tao na self-sufficient, independent sa kabuhi, think nga hindi niya kinahanglan ang Diyos sa kabuhi because they have these things. Sabi sa Bible, ikaw ang pinakapigado. Para maging klaro sa aton, okay, anyway, natawa na ito na
next na verse. Anong advice ni Kristo? Verse 18. I counsel thee, buy of me gold tried in the fire. Amo na kabalo ni Jesus Christ. Ano ba? Ang isunganon, ang church sa Laodicea, manggaranon sila in material things. But sa tubangan sa Diyos, they are poor because spiritually, tigadugin sila. Anong advice ni Kristo? I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Bulawan nga ginpaagi sa kalayo, kag sa ginpaagi sa kalayo na papatudaan na pure. Nga bay ang gintungod rin. But singon, seems like a merchant or isa ka business. Sa una, nagakabuhi ka mo, nag-partnership ka mo sa kalibutan. You live in a life nga ang partner mo sa iyong business or you invest your life, you invest sa iyong kabuhi sa business na ari sa kalibutan. Kung ang isa ka tao na gin-invest niya kabuhi sa mga butang sa kalibutan, like ang pagtipon sa manggad sa kalibutan kay para sa imo, amo ini ang makatag value sa imo kabuhi, manggaran ikaw kung may amo ka sini ni Kristo Jesus, ikaw ang pinakapigado. Kung amo ng kabuhi mo, you invest your life sa business ng kalibutan, ang punto ni Kristo mo sini, give up all these things. This is my advice. Give up all these things, make a business with me. Amo ng punto ni Kristo. If you live in a life, do your business sa kalibutan. Ano business sa kalibutan? Gain, kwarta, pagkabutang, tanan-tanan. Amo ng kalibutan. You don't need God sa iyong kabuhi. Pagkabutang, amo na imong tipunon. Trabaho ka para makakwarta ka. Trabaho ka, business ka para makadamong ka pagkabutang so that you can enjoy life. Amo ng mindset sa kalibutan. If you live in that kind of life, sila ni Jesus Christ, give up that kind of business and do business with God. Kaya kung magnegosyo ka upod sa Diyos, in short, ang investment sa inyong kabuhi, ang partner sa business sa inyong kabuhi is God Himself. Ano ba sa Bible? You will receive, you will have a gain of gold na ang inangabulawan, gitistingan sa kalayo, kag wala siya natulaw. Because it is pure. Para maging klaro sa inyo, let's open our Bible, please. Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, verse 19. Basahan mo sa nungbo, ha? Nagdala ko Bible na nungbo. Sa inyo, hindi ka mo magtipon sing mga manggad para sa inyo kaugalingon. Ang Matthew chapter 6, Jesus Christ nagtulog sa mga tao how to be wise sa pagpangabuhi sa kalibutan. Good investment. Says sa Bible, lay not up yourselves treasure upon the earth. Ang pamangkot, pastor, sala ka obra, sala ka kwarta, sala ka kayo mo, nabi nga negosyo, may kwarta, hindi sala. Let me clarify these things para maintindihan na ito. Sining sa Bible, hindi ka mo magtipon sa mga manggad sa sininga kalibutan. In short, you work to gain these things. Trabaho ka tudo, business ka tudo, para ang punto mo, makasalakyan ka, makabakal ka sa lapad ka duka, damong kwarta mo, enjoy life. If you live in that kind of life, that is wrong. Hindi na siya wise na klase sa kabuhi. Paano, pastor? Kaya pa sa Bible, kung nagkakabuhi ikaw, natipon kwarta, para may arak ka pagkabutang, tanan-tanan, so that you can enjoy life, that is a wrong investment. Kaya sinig sa Bible, daw paras ka sa Kristuhan sa Laodicea, you have everything, but you are poor. Nga kaya kung nagtipon ka manggad for your personal gain. Ang sa Bible, klaro, kasi katama sa ilunggo. Sininyo, hindi ka mo magtipon sa mga manggad. Especially kung ang pagtipon mo sa manggad para sa imo kaugalingon. Amo ng wrong investment. Wala sa nagtipon sa manggad or may manggad ka kung ang manggad mo gamiton mo sa hilikuton sa Diyos.
Pero kung gatipon ka sang manggad para sa imo kaugalingon nga selfishness, sining sa Bible, that is not a wise nga investment. Nga, ano nga ba sa Bible? Because kung nagtipon ka sa manggad for your self-satisfaction, hindi ka ma-satisfy. Nga, because ang manggad, nagkatugtungan, nagkatugturap. Tips, mangawat. So, hindi mo batipon ang kwarta. Kay ang kwarta, nga sa ako na mumakatang sa akong kalipayan, masatisfy ko kung sa kulingon. Pag tipon mo, ang kwarta nga ditipon mo, hindi makasatisfy. Kay pwede ka watong sa tao. Next na verse 20. Sining sa Bible, but lay up yourselves treasure in heaven, where neither wood nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Ano ba ni Kristo? Ang wise investment amo sini. Nagatrabaho ka para makakwarta ka so that you can support sa hinikuton sang Dios. Lain mo, you work, nagatipon ka sa manggad, hindi kay para sa kaugalingon nga comfort or satisfaction, but nagatipon ikaw so that you can help the ministry. Amo ng wise investment. Because, ano nga ba sa pulong sa Ginoo? In heaven, you are not naked, but in heaven, you will receive the reward of your work sa kalibutan. Nagamba sa pulong sa Ginoo, your reward will last to eternal and eternal. Ano ng wise investment? Ang mag-iambal ko sa inyo, hindi sala nga may kwarta. Hindi sala nga may sarangan. Hindi sala nga may balay. Pero kung inatanan nga butang, gintipon mo for your self-satisfaction. Sa kaugalingon mo lang. That is wrong. Kaya nga, ang nakatabo sa imong sini, you have riches, but you are poor before God. But to those Christians who work eagerly, they have money, they have a house, duta, balay, and they use it for the ministry, for the kingdom of God, nga magdako, sining sang pulong sa Ginoo. It is a wise investment because in heaven someday, you will receive a crown, and that crown will last forever and ever. Pero kung damo ka kwarta, wala kang himuan sa likoton, wala kang support sa kingdom sa Diyos, manggaran ka sa duta, pikado ka sa langit. Pero ang mga Kristuhano, mga pikado sa duta, ay awa-ahaw ng timuon lang ihatag mo pa. Awa-ahaw 50 pesos minong bakal mo sudaan, ibulig mo na pakibulig. Sa isang pulong sa in heaven, ikaw ang pinakamanggaran ng tao. So balik kita sa book of Revelation. Anong punto ni Jesus Christ? Sa isang pulong sa Ginoo, don't be like a Laodicean church. I counsel you, do business with me. Ano nga business? Kung may business man kita na dapat tagaan itong focus, and you receive crown, you receive riches, business with our God. Build His kingdom. Number 2, sining sa Bible, because thou sayest, I am rich and in peace with goods and have need of nothing, knowest that thou art rich, miserable, poor, and blind and naked. Verse 18, sining sa pulong sa inyo, I counsel thee to buy of me good tried in the fire, do business with me, kingdom of God, and that, basang pulong sa Ginoo, that thou mayest be rich. Kung sa Kristo, kung kay Kristo kitaya galimo sa business, and that is to build the kingdom of God. Sining ni Kristo Jesus, ikaw ang pinakamanggaran. So, sinong manggaranon? Ang Kristohanon, that they have a business with God. That is to build the kingdom of God. Again, hindi sa lahat ng manggaranon. Kung manggad mo ang ginagamit mo, hindi lang sa iyo, personal na comfort for the ministry. So, ano yung obligation? May namin ka lang sa lahat, kaya ginagamit sa ministry, ipaulang. Hindi pa italog. May duta ka na malapad, na pili magamit sa campaign, ipagamit. May propidad ka, na pili magamit ka mapuslan sa ministry, ipagamit.
kaysa pagpagamit mo na siling sa pulong sa Ginoo. You do business with God. That is the business with God. Baka basta namin na sakyan, hindi isa ka tao, hindi makasakay sa lakyan mo. Abot sa langit. Mayo, madalang pa itong sakyan mo sa langit. Do business with God. Amo ng wise in business. Amo ng manggaramay. So again, hindi sala. Bless ikaw, huwag yung manggaramay ko sa inyo. Then, use your material things for the glory in the building sa ginagawa sa Sa isang Bible, and white raiment that thou mayest behold, that the shame of thy wickedness do not appear, anoint them with eyes laid that thou mayest see. Ano yan ang basang Bible? Anong counsel ni Kristo? Do business with God, build the kingdom of God. Ang basang pulong sa inyo, the white raiment. Ginanda ko doon lang white ring na nakibot ko buong sa iyang din. Ano ni? Niya, bakal ka sa ako, isang bayo, maputi. Ano nang basang pulong sa Ginoo? In short, ginanda ko meaning sila, nakibot ko sa iyang ginatag sa ako, sa original meaning. In short, ang basang pulong, mana ang imong mabayo, Laodicea Church, ang imong lifestyle, nga self-sufficiency, ang imong kabuhi, that you pretend that you are Christians, nagakabuhi ikaw sa isa kakabuhi, na Kristuhanon ka, pero wala change sa imong kabuhi, wala sang pagbago sa imong karakter, still you live in selfishness, because you do work for your own glory and self-satisfaction. Sila ni Kristo Jesus is just like an old cloth na kinahanglan mo ubahon. Kag anong soksok ko? The new cloth from the Lord Jesus Christ. Anong punto? Ang white clothes string, it speak about sa ginatawag na ito, purity ang klase sa kabuhi. Ubahan ang inyong self-business, self-satisfaction. Hindi ka mo magkabuhi nga nag-asip ka mo gabal, I don't need God sa akong kabuhi. Ubahan nyo ng kabuhi nga nagkakabuhi ka mo, mawala sang changes sa inyo kabuhi. Yung ubahan nyo na and try to live in a pure life upod sa ating kay Kristo Jesus. Ikadua, ikatatlo, advice sa isang Bible, that thou mayest be clothed, that the shame of the wickedness do not appear, and anoint thy eyes with eyes laid that thou mayest see. Ang eyes daw, I don't know how to pronounce it, sa tsakto, ginandaw kong iyang meaning, but silingon, inang mga puling sa atot na mata. Sinisang pulong sa Ginoo, pulo nga ang mata mo nga naging rason na hindi ka nakita. May problema sa mata. Of course, ang ginatumo ni Jesus Christ, hindi ang literal na mata. The spiritual blindness of the church in Laodicea ay ang thinking nila, ang tsakto makabuhi, you live your life without Jesus Christ, you live your life with riches, with material things. Sino ni Kristo Jesus? That is blindness. Kagamunang bulag kita sa sinamaugot ko sa Ginoo. Kaya binaton kung ang kabuhi, may amo pa sini, taas imo kurso, nangin isekagi, na ang imo achievement sa kabuhi, perti ka taas. People respect you because of your position. When it comes sa kurso, ikaw isa sa mga elite, maayo ang posisyon sa aton sa imong profession. Sometimes we live that kind of life na para sa aton, ang meaning sa kabuhi, ano sila? Na kung may profession ka, meaningful ang life mo. Kung may posisyon ka sa gobyerno, meaningful ang kabuhi mo. No! Everything, hindi ka makabutang. It's a blessing of God. Pero ang manggaranon na kabuhi, ang kabuhi na na-invest kay Kristo Jesus. Ano ang importante sa atin? And we close sa katapusan. Verse 19. As many as I love, amunin ko ako sa Kristo. Kaya parang gata ka mo, I rebuke and chasten. Grabe si Kristo, no? Kaya parang gata ka mo sa church sa Laodicea. Sili niya, I rebuke and chasten. Ginanda ko lang ang word na rebuke. Kita ka mo sa work sa balaan ng Espiritu. Nang work sa balaan ng Espiritu, kung makahimo ka sa sala, kaduan niya ka, kaya ipakita sa iyo kung ano yung mga sala. And that is the word conviction. Ang word na rebuke means
Christ condemned us our sin. Amo na balik Kristo. Because I love you, church in Laodicea. Ang hindi ko gusto nga magkabuhi kamo sa amo sila nga kabuhi, spiritual blindness, nga ninyo ang kabuhi, tama at tahog kay damo kamo manggad. Sini sa Bible, pigado kamo. Because I love you, I rebuke you, I convict you. Nasala na nga klase konsepto sa kabuhi. And the word chasten is, I judge you. You know, mata ka mo, ginapadalaan ako magantos so that you will learn your mistake. Anong gusto ni Kristo matabo saya? Be zealous. Anong gusto ko matabo sa inyo? Ang gusto ko matabo sa inyo, Kristohanong na init sa paglalakad sa Diyos. So ano nga ba ni Kristo Jesus? Repent, listen mo. Biyahin nyo na ng klase sa tabuhi. Nga garo sa simbahan, hindi ako, hindi ka muna. Biyahin nyo na, tatagin na. Biyahin nyo na ng klase sa tabuhi. Nga nagkakabuhi ka mo nga self-sufficient. Biyahin nyo ng kabuhi ka wala changes sa inyo ang kabuhi. Kaya kung padayon ka mo pagkabuhi sa mo sinat, isukat at ito mo, hindi na ka mo pagbatulog. Sige ni Kristo, repent because I love you. Parang nga, kami. Hindi na ito nila makita, ang inuugin dyan tahong. Kita na taga-church, amo sinin, in our Christian concept, amo sinin, every time a Christian commit mistake, he lives sa hindi tsakto ng kabuhi, rebuke. Nga rebuke, hindi ka masunggod. Because Jesus Christ rebuked them. But the point of Jesus Christ, nga ginibok siya na, because Jesus Christ loved them. Amo ni pinaglaing sa aton kung kaisa. When our fellow Christian commit sin, kinakatuan ka ang ginambala ng iyong nasala. Pero ang motibo sa likod ta is to condemn in their mistake. But the point of Jesus Christ, why rebuke them and chasten? Because Christ loved them. Amo ni tabong. Misturya ka sa bata, kung magibakaw mo bata mo, naging kigat mo bata mo. What's the point? Anong motibo mo na? Ginkigan mo sa kadamaan because you condemn me, kaya ayaw mo sa sila. But the beauty about our Jesus Christ is this. Amo ni namin kay Kristo kami. Because when Christ rebuked us or chastened us, our life. Ang tinawag sa akin. So sinisang Bible, Jesus Christ nagsulat sa sining na simbahan, hindi kay pakawian sila. But because Jesus Christ loved them. In closing, verse 20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come to him and will sup with him and he with me. Damo ni gingamit. Pastor, actually, this verse is very controversial verse. Ako kasulata ko ni, dumabaisay ko ang isa ka pastor because of this verse. Kaya nagaman sila, nga ginagamit ini nga verse for evangelism. Right? Ito naman yun. Nakalabanan na, kung mag-evangelize, si Kristo ara sa pertan, makanuktok, sa iyo kagipusoon, kag kung makabati ka, at buksan mo, si Kristo mag-i-start po sa iyo. Namin no, sa evangelism. Practically, to be honest, in our interpretation that the church in Revelation or the church in Laodicea, they are not Christians. Diba? Bago sa inyo, they are lukewarm church. So, nung first idea, because they are lukewarm, they are not Christian, but embrace Christianity. So, pwede siya na gamiton for evangelism if the church in Laodicea are really not Christian church. Nang gusto ni Kristo, masulod ko sa inyo. Open your life sa ako. At the same time, Jesus Christ gave this verse to remind the church, mga Kristohanon ka mo, pero wala change sa inyong kabuhi. The same ang attitude, ang inyong mga attitude sa hindi ka mo Kristohanon, the same gapon. Kung ano ka mo ka-selfish, kung ano ka mo ka-disaon, kung ano ka mo ka-dalok, the same attitude. Bata ka mo, presto isang bata, gagmay. Dira ko nakita ng bata, selfish. Titan, ang akon iya, ang iya. One time nga, bal, you can use this cellphone, may akon yung cellphone. Pili ka naman ang tao sa amin, pero hindi mo pili gamito. Pag nakita niya nga, hindi na siya namingan. Pag nakita niya nga namin ako nilang tao, ang balon niya, no, that's mine. So the church in Laodicea is bata ang simbahan.
Selfish na klase ng simbahan. So sila ni Kristo Jesus, open your life. Let me lead the church. Ako ng punto ni Kristo Jesus. Kapanugto ko sa inyo, gusto ko nga ako madumala sa simbahan. Gusto kong akong kabubuton, ako masulog sa simbahan. Gusto ko mauntat ka mo sa inyong selfishness na klase sa kabuhi. And to have a heart as zealous Christian. Pagkamba ni Kristo Jesus, gusto ko magsulog sa inyong kabuhi. And to rule sa inyong mga kabipuso. I don't want you to live sa isang self-sufficient na klase Kristo. Ang gusto sa Ginoo, we live in a life that we need. Ang term ni Pastor Sueta sa Wednesday, I can't live without you. Ako mo? Ako rin kami na klase kabuhi sa Kristo. Lord, I can't do this without you. In a blank verse lang, I can do all things through Christ who strengthens me. Buot sila wala ikikaya kung wala si Kristo Jesus. Anong punto na? This church will be like a church in Laodicea if we don't allow Christ to live inside in the church and let Him rule and manage Salon Fellowship at this church. Don't live like a king, but live with the Lord Jesus Christ. Father, thank you for the message of the word. Thank you for the letter of the Lord Jesus Christ addressed to the church in Laodicea. Oh God, this church is a worldly church. This church is a man-centered church because they made a decision. Regardless, it is the will of God or not. But because amo ini ang gusto nila, amo ini pagkakapon sa sulod sa simbahan. Hindi kami gusto Ginoo sa amo sa mga simbahan. We desire sa isa ka God-centered church na pagsulod sa tao diri sa Salong Fellowship Baptist Church, makita nila kag makambal sila ini nga simbahan ang dagadumala sa Kristo Jesus. Na kung magsulod sila diri kag ang mga tao sa kalibot, mahambal sila ng Salong Fellowship Baptist Church exists because of the Lord Jesus Christ. In short, ang gusto namon nga matabo Ginoo, we humble ourselves. Pag-akuon mo, Lord, humble natin. Without you, we can do nothing in our ministry. But we can trust our life of the church. So, gusto ng Lord ipagalo sa inyo pag gusto ng Lord matabo sa inyong simbahan. Sunod sa inyo balang mapulot ng simbahan hindi mabuhi kung hindi tubo kay Kristo Jesus. So, mabay kung taning Ginoo, Salong Fellowship Baptist Church is all about Christ. Not me as a pastor. Salong Fellowship Baptist Church is not all about the officers, the deacon, the member. That's all about Lord Jesus Christ. Na si Kristo ang makita sa simbahan. Si Kristo ang tanan-tanan sa simbahan. So, Ginoo, salamat din sa ibukulong, kabay maining ng mensahe, magulot sa among puso, and we try to live na sa among pangmabuhi. We can say, I can live because of the Lord Jesus Christ. I can eat because of the Lord Jesus Christ. I continue to serve you because of the Lord Jesus Christ. In short, it is only by your grace why I continue to serve you. So, Father, kinahanglan ka naman sa simbahan. We'd like to open this church for you, to be with us, to fellowship with you, to dine with us, and live together with you. To have a business. That business is to build the kingdom of our God. So
So thank you for everything. All the praises, the glory, and honor. We conduct it in Jesus' name. Amen. Let's pray. To our Father in heaven, we thank you again, Lord. Hari kami nakasimba. We worship you and sing praises sa iyo. Salamat kay kabati kami sa inyo po. Salamat sa inyo lagad sa pagpatag sa aming mga pagpapalagsin. Thank you for the lessons from the Church of Lord Jesus. They don't need God, because aral na tanan sa ilang, pero ang Ginoo aral ni Japon sila may guma. The Lord God not to chase them para hindi makakalit sila sa iyo. Salamat, Lord, for those lessons that we have learned today. Kapag Panginoon, ito ay butang sa amin mga una, reminds mo sa amin dapat lang pag ini ginawang lesson na alis mo ulong kapag Panginoon na siya mga hindi. And at the same time, nagkuha kami sa aming ulong pagkakulong. Time to give thanks sa mga grace na binigyan sa amon, binigyan na simalan, binigyan sa mga kabutong. Salamat for the sinukanakan, palayong ginagawa, may kalita sa pag-apat, pagsuporta sa ministry bulong sa sila. Salamat luwat sa inyong kayo, at agaw kayo kayo nagagasahan sa pagkulo. Kung kayo kita na namin na pasalamat na sa mga Jesus.
God for the message of this song, that you remind us that you are always good sa aming mga kabuhi. Does not mean that we are in pain, you are not good. Hindi buot silingon, idamo kami problema, you are not good. Hindi buot silingon. Naging pa-experience mo kami sa mga kabugayan, you are not good to us. Because your ways is higher than improper in our ways. Sometimes ginagamit mo, Lord, ang kabukatan. Sometimes you tease us. You rebuke us. Paagi sa pa-experience sa mga sakit, mga hinagtabo sa aming kabuhi. And sometimes you allow us to fail. But those failures, it is part of God's process. So that maging maayo kami, Kristo kami. Ang sinukulong, isa ikaw ka maayo na Diyos, and you desire some good na follower. In the process to do that, patilawon kami dito sa naglain natin ng mga circumstances sa mga pagkakas. Like sa ginamba ni Romans chapter 8, verse 28 and 29, all things work together for our own good. Everything, even our failure is good. Kaya na magkahibo sa amon na maging isa kang maayo na tao. Because you desire of us, to those who love Him, is to conform the image of your Son, Jesus Christ. To conform and to be like the Lord Jesus Christ, to have a life the same with the Lord Jesus Christ, we need to go through in the different struggles in life. Because it purifies us. Ang muna mabasa ang book of James. Nangin pa pinadayunon kami, kay inako kami mapagtuo. Pero hindi magdako ang mapagtuo kung hindi mo kami pagpatinawon sa pagpapalagay. So, Ginoo, salamat din. Kabay nga i-correct mo kami Ginoo. Kabay nga hindi kami maging negative, kamadiscourage sa among kabuhi, kaya arak kami sa kabunay. Ibigay kami kung magsaling sa iyo Ginoo. Ng tanan, ng katabo sa among kabuhi, it is God's process to make us a unique, a godly, Christ-like process ng Panginoon. Salamat din. Tumanan mo inuuton sa sinang simbahan. Anong plano rin mo, let it be. This church belongs to you. It's yours, O God. Let your will be done in this church. O anong kabunutan mo, amo ng natungan. Himua ang gusto mo na natabo sa sinang simbahan. Ginatong niya ng Ginoo ni Iglesia sa inyo. Salamat Ginoo na makatipon kami sa pagsimba. Kung pangamuyo antes kami magtakop, pinapangabay ko yung mga ikaw, please, dahil mo man yung gamanan ako sa mga kauturan sa inyong Iglesia. Kung ang mga struggles sa ilang nakabuhi, let them understand why you allow these things to happen. Let them see the beauty of life despite the experience. So, salamat Ginoo. Pamayo kami tanan. Thank you for the spiritual blessings we receive from you. Marial things that we enjoy throughout the week. Nagpapakita kami ng matutong pagiging sa ating pag-uwi. So, sa siningatiyon, upod ang tagsa-tagsa na kulturang sining Iglesia, ang himaya, ang dayaw, pagdumog, gusto ginamon ihabalik at ihatag sa pinaani sa kalan ni Kristo Jesus. Kabay, ang Diyos mas ang Diyos mamay, ang bugay ni Kristo, at ang pwede hiliambit, at pagtuy-tuy sa malang Espiritu. Nanging sa amon, karunto siya, tub-tub sa walay katugtuban. Amen.